Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Nakakatakot po at nakakalungkot ang nasasaksihan po nating pangyayari sa Middle East na nakakaapekto rin po sa ating mga kababayang OFWs, lalo na sa Iran at mga kalapit na bansa nito. Hindi po ako eksperto pagdating po sa politics, sa mga political issues, ngunit po sa aking pagkakaunawa personally, ang tensyon na ito sa Middle East ay dahil sa military strikes at retaliation ng Iran sa bansang Israel na tinutulungan naman ng US. May mga naitalang missile at airstrikes incidents sa ilang areas at dahil dito mataas ang security alerts at restricted ang airspace ng ilang mga bansa. Ang resulta po nito, maraming airlines ang nag-cancel or nag-suspend ng flights at marami pong civilian, kabilang na po ang ating mga kababayang OFW ang apektado. Ang sitwasyong ito ay maaaring mabilis magbago kaya kailangan nating maging aware at prepared lalo na sa mga kababayan natin na nasa Middle East at maging ang ating mga kababayan sa Pilipinas na may kaibigan or kamag-anak na nagtatrabaho or nakatira sa Middle East. Makikita natin sa social media ang actual experiences ng mga kababayan natin at mapapanood niyo po sa mga susunod nating video clips. Sobrang lapit namin. Oh my God. Takot din ang nanaig sa OFW na si Edna Rio Castillo nang umabot ng pag-atake ng Iran sa Manama, kabisera ng Bahrain. Nagpapasama ko sila. Ayan. Oh my God. Kita niyo yan. Makita niyo yan, guys. Ayan. Naglilipa rin yung mga ibon. Uuwi pa ako, Lord. Uuwi pa ako. Diyos ko, pauwi niyo pa ako. Sa video na napanood natin, ay kitang-kita natin ang takot na na-experience ng ating kababayan sa Middle East. And thankfully, safe naman po siya. At marami pa pong mga kababayan natin ang nag-share ng kanilang mga experience. Ay! Na lakas nun! Gulat sa pagsabog ang OFW na ito sa Qatar. Isa sa 7 bansa sa Middle East na pinonterya ng Iran dahil may mga US military base. Mga siguro 6 or 8. Oh my God. Oh my God. Ayan na naman, sunod guys. Kung kayo po ay nasa affected area, follow these. I-monitor niyo po yung mga official updates na galing sa embassy or kung kayo man ay may scheduled flights, i-monitor niyo po yung airline at ang government advisories. And please stay in safe locations. Umiwas po tayo sa mga open or public or crowded areas. And kailangan po kayo ay evacuation ready. Ihanda niyo po yung inyong passport, ID, at mag-prepare po kayo ng tubig na inumin, pagkain at gamot kung sakaling kakailangan ninyo mag-evacuate. So ilagay niyo po yan sa inyong go bag agad-agad. Follow local authorities. Sumunod po kayo if merong curfew and kailangan attentive po kayo sa lahat ng alerts and instructions para po sa inyong kaligtasan. Please keep your communication open. Please lagi nyo pong ihanda yung phone nyo na naka-fully charge. And alam ko po sa ngayon ay may mga places na walang internet access. Pero hanggat maaari po, keep yourself updated. And avoid misinformation. Lagi lang po kayong tumingin sa mga valid or verified sources. Sa kasamang palad po, meron po tayong isang kababayan na hindi po nakaligtas sa isa sa mga airstrike at mapapanood po natin siya sa susunod nating video clip. Sa nagpapatuloy na airstrike sa Israel, isang Pilipino na ang kumpirmadong nasawi, si Mary Ann Velasquez de Vera. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Na-move niya to safety yung kanyang employer, pero siya nadaganan yung impact na punta sa kanya. Oo. So another act of bravery on the part of our kababayan. Taos-puso po kaming nakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Miss Mary Ann at sa kanyang mga huling sandali ayon sa pahayag ng embahada na isa siyang bayani sa pagligtas sa kanyang employer. Sa susunod po na video clip ay pakinggan po natin ang mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang
matulungan ang ating mga kababayan sa Middle East. Right now, we're considering Egypt as a departure point. Aabot sa humigit kumulang 31,000 ang mga Pilipino sa Israel. The people, the embassy people can continue functioning to give the utmost service sa mga community members. So we have to find a way. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran, Iran, sinabing handa silang gawin ang lahat para mailikas ang mga Pilipinong nasa Iran sakaling magsabi sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. Pakinggan din natin ang mga payo ng ating Vice President sa lahat ng mga OFWs na apektado ng sitwasyon sa Middle East. Siguraduhing valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Dahil po sa conflict, ilang airlines po ang nag-suspend at nag-cancel ng flights papunta at palabas ng affected areas. And may mga OFWs din po na nahihirapang umuwi ng Pilipinas or magpa-repatriate. At meron din pong mga OFWs na babalik sana sa kanilang mga trabaho sa Middle East na mahihirapan or nahihirapan din po. At gaya ng nabanggit natin, ang repatriation ay very challenging din po dahil sa airspace. Kaya po kung meron kayong mga travel plans, make sure na i-coordinate nyo po agad sa airline at sa Philippine Embassy para sa convenience nyo po at pinakamahalaga yung safety. Makikita nyo po sa ating screen ang contact information ng Department of Migrant Workers or DMW kung sakali pong mangangailangan kayo ng tulong. Please i-take note nyo po ang contact information nila. Ang OFW sa Qatar na si Lester, nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako. Dahil sa kaba, ipinagpasa Diyos na lang ni Lester ang nasaksihan. Jesus Christ, ligtas niyo po kami. Sa lahat po ng ating mga kababayan sa Middle East, alam po namin na hindi madali at sobrang nakakatakot ang sitwasyon niyo po ngayon. Pero personally po, sinasama namin po kayo sa aming panalangin para sa inyong kaligtasan. At para naman po sa mga pamilya, kaibigan at mahal sa buhay ng ating mga kababayan na nasa Middle East, please take time to check on them. Kamustahin niyo po sila, siguraduhin na ligtas sila, at kung kaya po ninyo, mag-offer po kayo ng tulong at support. Kahit simpleng message lang, malaking bagay na po yun. Sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, patuloy tayong magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa. We are praying for your safety at sana sa lalong madaling panahon, magbalik ang peace sa mundo. Kung nakatulong po ang video na ito, please share, lalo na sa mga may pamilya sa Middle East. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-comment at mag-subscribe po sa ating channel para mas marami pa tayong matulungan. Palagi po tayong mag-ingat mga kabayan.